Sa hinaba-haba ng pagkakataon na nandito po kami sa Canada, almost ilang years na tayo dito sa Canada? 9 years. So, 9 years na kami dito sa Canada. Biyaya na maituturing yung pagpunta namin dito sa Canada dahil malaking blessing yung ipinagkaloob sa amin. Dahil 13 weeks na akong buntis. Malaking biyaya talaga na maituturing. Although malaking struggle talaga sa amin dahil hindi biro yung travel na ginagawa namin back and forth to Saskatoon, Saskatchewan. So, meron yung pagkakataon na Every day kami bumabalik kasi kailangan sa ultrasound, tapos i-check kung ready na ba yung linen para insert yung embryos. So, hindi talaga biro yung pinagdaanan namin, pero masasabi ko na this Christmas, this holiday, ito yung pinakamalaking blessing na natanggap naming mag-asawa dahil kung nasa Pilipinas po kami, malamang hindi namin magagawa. Ang sabi natin, parang ang IVF ngayon sa Pilipinas ay halos 1 million to 1.5 million sa mga pinagtanungan na naming hospitals doon, at hindi namin kakayanin bilang ordinaryong manggagawa lamang. Pero thankfully, dito sa Canada ay nagawa namin to dahil sa tulong na rin ng insurance at sa covered ng healthcare provider. Tapos, syempre, malaking part din talaga ang government ng Canada sa pagtulong sa amin dahil karamihan sa mga gamot namin ay covered ng insurance. So, yun ang masarap doon, Almost mga ilang libo yung kagastusin sana natin doon. Bali, kung hindi ka covered sa insurance, aabot ka ng 20,000. Pero kung covered ka sa insurance, parang nasa 11,000 to 15,000 yung babayaran mo siya. Plus, syempre, kapag punta ka ng Saskatoon, you need hotels, you need gas, you need food. So, papatak pa rin talaga siya ng $20,000. So, ganun kamahal. Pero kung kukumpara natin from Philippines to Canada, mas malaki pa rin talaga ang kinamura dito. So, all in all, it is expensive, super expensive gift na natanggap namin from God ngayong taon, ngayong Pasko, ngayong holiday, yung pagbubuntis nga ng aking may bahay. At sabi niya kanina 13 weeks na. Sabi ko nga, this is really a big blessing na nakarating po kami dito sa Canada dahil hindi namin sukat akalain na yung sitwasyon namin ay magkakaganon. Pero sinubok kami ng tadhana, sinubok kami ng panahon. Pero thankfully, this Christmas, napakalaking biyaya po sa aming mag-asawa. Samahan niyo po kami sa aming journey through IVF dito sa Canada. Tara, panoorin po natin. Ngayon, it marks our first day sa aming timetable ng aming IVF process. At meron siyang scanning na gagawin. Ang common term natin doon ay ultrasound. So, gagawin yun para ma-check yung kanyang yung ovary and all. At from there, ay magbibigay sila ng mga next procedure sa mga susunod naming mga timetable. Today is August 30th, 2023. So, samahan niyo po kami sa aming journey, sa aming IVF. Malamang na video po ito 2023, pero papalabas po ito hopefully, awa po ng Diyos, ng 2024. So what you'll do is you're just going to take this one, press this one on, your solvent, you're going to put it in here, you're going to draw half a ml, so half a ml, okay, and you're going to take your first powder, put it in, mix it up, and take it out, and then take the second powder, put it in, mix it up, take it out, just one off, and twist on your needle. It's not this one, it's a smaller one. Okay? It's not this one. I just don't have the right one here. Okay? And then from there, inject. Okay?
So that is Monday, Friday. So those are the two that you'll be starting on Friday. Friday either. Okay. Any questions about this one? We're good. You're good. Yes. Okay. So then you'll be going for blood work September 5th. And then that's when we'll let you know about this one here. And this one's nice because it'll be all ready to go. One box is one dose. Okay. So the instructions are just in here. So you just twist on the needle here. This one's filled already. You just put it into the powder, mix it up, draw it out, and then change your needle. Okay. That one's usually taken in between 10 and 11 in the morning. Okay. But you don't need to use this one yet. Not till after you hear from us on September 5th. Okay. Any questions? Good. Good? Okay. And then, yes, at Brent's they'll just show them this, and then they'll dispense for you. Okay? September 7 at ito yung pangalawang balik namin sa aming timetable for our IVF, hoping na yung ultrasound ay maging okay lahat, negative sa anuman kung ano man yung hindi nila hinahanap ay hindi na matagpuan. Anyways, yung pong nakaraan na pupunta namin ay maganda ang naging result, so we're hoping na the same din po ang result na aming ultrasound this time. See you po! Sa timetable namin, ito yung pangatlo na ultrasound ng aking may bahay at babalik uli kami ng Saskatoon
for that procedure, at meron pa kami inaasahan na isa na procedure sa Lunes sa susunod na araw, at mayroon pang mga susunod. So this is a series, at hindi namin alam yung schedule namin sa susunod dahil kumukuha lang sila, bumabasa sila sa susunod na schedule namin kung ano yung ibibigay sa schedule namin supposedly ngayon. So samahan niyo uli kami, at samahan niyo po kami sa aming journey for IVF process. Let's go! So kahapon, yung naging resulta ng aming ng kanyang ultrasound ay napakaganda naman. Kaya lang yung daw egg ay hindi kumbaga hinog, hindi gano'ng malaki. Kaya babalik kami ngayon for the 4th time. So inaasahan natin na maganda yung ultrasound. Hopefully, at we're praying na yung egg ay na-meet niya na yung size ready for retrieval either tomorrow or on Tuesday. So samahan niyo po muli kami. Tapos na naman, pauwi. Kami. Pauwi na kami. Pauwi na kami. Galing kami Aurora. Aurora. Hey, this is our 4th or 5th? 5th. 5th na pupunta sa Saskatoon on the dates ng aming timetable for our IVF journey. At we're very excited and at the same time kind of nervous dahil ngayon ay araw ng aming retrieval for her egg cell retrieval, at sa akin naman ay sperm retrieval. At I will do my thing, and siya naman ay sasalang sa kind of sedation, parang sedation, pero mild process lang yun to extract eggs. So we're excited. We prayed a lot na magbigyan kami ni Lord ng very good, excellent egg cells and sperm. So we're hoping na sa mga susunod na panahon ay magkaroon na ng tinatawag na conception sa sinapupunan ng aking bahay. So yeah, salamat sa pagsama, and let's continue.
Tatat sa sakripisyo ni inang mo. Kapkati ka ta? Sakripisyo nga nag-inject ka naman. Nagmuli ng palingan doktor. Maraming salamat sa pagsama niyo sa amin sa aking IVF journey. At maraming salamat po din po sa pagsuporta nyo dito sa Rod's Channel. At maraming salamat din po sa buong taon na naman ng pagsasama natin. At nawa, datan kayo ng ating pagpapala mula sa Panginoon ngayong Kapaskuhan, ngayong holiday season. Natanggap na namin yung napakalaking biyaya na nagmumula sa Diyos. Nawa ngayong Pasko, yung mga wishes ninyo ay makarating din sa inyong hapag, sa inyong pamuhay, na magkaroon ng malaking blessing sa papasok ng mga taon na naman. At maraming salamat din po sa pag-like ninyo sa ating mga videos. At please po, mag-subscribe po para malaking tulong din po ito sa ating channel. Maraming salamat po at kita-kita po tayo sa mga susunod na vlog. Hanggang sa muli!